Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong Knight of Candles o Knight of Wands, Justice, Ace of Candles o Ace of Wands. Tabida natin, Knight of Candles o Knight of Wands. Excuse me. So, ito yung description. Base sa self-made clues ko. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo or sa kakilala nyo. Sabihin natin nasa 29 to 39. 29 to 39. Years old, wala pang 40. 29 to 39. Pero probably to, kakilala ng iba sa inyo. Dito mismong Pisces, kundi kakilala ng Pisces. Dito lang. Kasi minsan, hindi sila nagdurugtong. Pero madalas magkarugtong. Okay? Pero sa part na to, tingnan natin kung durugtong dito. Pero dito nga sa part na to, yung spread na gagawin ko mamaya ay, ang bida dyan ay kakilala nga ng Pisces. Pwedeng lalaki, pwede ring babae kung extrovert. Natin ano tong Knight of Candles na to o Knight of Wands. May court card din to, Queen of Wands, Knight of Wands, Queen of Wands, Wheel of Fortune. Sino kaya to? Kasi kakilala, diba? Ito naman, di naman love interest to. Kakilala din niya siguro. Ewan ko, tingnan natin. Dagdagan natin ng information. Bakit may other woman? May ano dito? Woman. Kasi hindi ko rin masabi kung ano ba to. In a relationship o hindi. Ito rin. In a relationship o hindi. Walang clue. Kaya, magdadagdag tayo. Baka nanay niya lang to, friend. Sino to? Sino tong Queen of Wands? Ba't may eksena to dito? Ano yan? Relative. Relative niya? Probably matanda sa kanya. Baka nga nanay niya to. Nanay, tatay, auntie, uncle, sibling. Pero probably may edad eh. May edad na kasi to. Mga nasa 40 pataas to. Ito, family kasi to eh. Dahil sa roots. Family tree. Anong meron? Kaya siya matanda, Queen. Kasi from Knight naging Queen. Baka magdala ng swerte to eh. May ano tayo eh. Queen of
Queen, ano ba to? Wheel of Fortune. May daladalang swerte itong taong darating. Yun nga, sabi ko, relative. Pero tingin ko parents, grandparents, auntie, uncle. O, pwede naman kung ano, sibling at nasa 40 na patas. May ano siya, daladalang swerte or may daladala siyang magandang balita. Dito sa bida natin. Kasi nga, nandito tong Wheel of Fortune or fortune talaga. Or good change siguro. Or kung di man gano'n na may dala-dala siyang good news or luck. Baka all of a sudden, maging unpredictable ang taong to sa iba sa inyo or kayo sa kanila. Or baka bigla na lang magbalik sa buhay nila kung di sila nagkausap ng matagal na panahon. Bigla sila magre-reconnect. Yung bida at yung kinukwento ko nga ditong kaya dito may edad relative cousin, basta family tree, di parents, siblings, auntie, uncle, cousin, grandparents. So reconnection ay posible. Ayun, may justice tayo. Tingnan natin kung magdurugtong ba yan o hindi, or iba ng kwento. Emperor. Hindi kasi relationship to yung dito. So, ito. Magdurugtong ba? Hindi sila magrugtong. Dito ang bida na ay literal na Pisces. May Emperor tayo. Justice. Kinlarify ng Emperor at 10 of Candles o 10 of Wands. Sabihin natin whether kayo mismo to o ito yung taong ikukwento ko. Okay, kasi ang dating kasi ano to burden, di ba? Pabigat to or pinapahirapan ng iba sa inyo, ng taong to. Or kayo to. Pwede rin naman kayo to kung sakaling applicable. Pero dito sa Emperor, sabihin nating self-made clue ko ay ano nga ba? Tatay na to. Um, 60 patas, senior. May clue pa ako ano nga ba, nakalimutan ko na. Ang tagal ko kasi hindi nag-read, nakalimutan ko tuloy yung mga self-made clue. Natinda ko nung habang panahon, inasikaso kasi ako. Mula October, bira lang ako mag-post. Kaya nakalimutan ko tuloy yung mga pinag-invento kong clue. May anak, senior, lola, lolo. O, yun na lang. O, mas matanda sa inyo. Pwede rin naman. Or baka kayo to. So, depende kung kayo ba to. Kasi pwede nyo rin namang i-vice versa na lang yung kwento. So, pwedeng siya yung nagpapahirap sa iba sa inyo. Or kayo yung pinapahirapan. Kayo to, na pinapahirapan. Dito sa, 10 of Wands. So, kung gano'n na
pinapahirapan ng iba sa inyo, nagbibigay ng pressure, stress. May someone na ganun, makukuha nyo yung karma dito. In a way na mabibigyan ng punishment yung someone na nagpapahirap sa iba sa inyo. Then papasok dong ano yun? Action versus consequence. So again, karma. Or mapapunish siguro. Kasi may kinalaman to sa law. Justice na nga eh. Sabihin naman natin walang ganon. Pero sabihin natin hindi kayo pinapahirapan, ano naman to, 10 of Wands. Sabihin natin ang dami nyong responsibilidad. Kayo to, halimbawa kayo to, tas marami kayong responsibilidad. So, ito magiging reward sa effort, mag-pay off ang hard work, yon. Pwede rin kasing reward to eh. Reward sa effort. Yang justice. Ayun, cause and effect. Pwede rin siya doon. Or, kung di man physical na pinapahirapan, baka mentally. Kung ganun, di may clarity na dito. So, case to case basis. So, ulitin ko, whether kayo mismo to, ito yung taong magpapahirap sa inyo or person nyo. Ngayon, Ace of Wands. Ano tong Ace of Wands? King. Ito, iba rin ang kwento dito kasi may suit tayo eh. Iba-ibang taong lumalabas. Pero ano pa rin to? Pisces. Iba nga lang yung other person dito. Hindi siya yung emperor na nasa kwento. Kaya iba rin dito. Pero Pisces pa rin yung bida. Iba lang yung scenario. Or yung nakakwento. Kasi nag-iba yung subject dito. Ace of Wands, King of Pentacles at 4. Four of Pentacles. So, dito naman ang bidan natin base sa self-made clue ko. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Whether kayo mismo to, ito yung person nyo, or kakilala basta, ito yung description. 40 pataas, kasal, may anak, o wala. Pwedeng may anak o wala. Huwag na lang natin lagay yun. Oo nga. Teka. Queen kasi. Queen of Pentacles ay mother. Father. Ito, pwede rin itong tatay, diba? Nasabi ko ba yun? Tatay, lolo. May anak na nga lang. Sige, sama na nga natin yun. 40 years old, patas. Tatay, nanay, kasal. Mayaman. Kung hindi mayaman, edi may business. Kung walang business, edi may trabaho. Or baka boss nyo to. Or may business yung kakilala nyo. So, ganito. Magiging barat ba to? Pero may Ace of Candles doon eh. Teka, Ace of Wands. Magsisimulang maging barat. Or, teka,
Sabihin natin nangyayari na to at yung tao dito ay mala introvert. So dito may pagbabago, new change. So from introvert magiging extrovert siya dyan. Hindi na siya palaging nasa bahay, more like magagala siya sa period na to. O baka all of a sudden bigla niyang makahiligang mag-ipon, mag-save sa bangko or magbukas ng bangko. So case to case basis. Or all of a sudden bigla siyang mag-iimbak ng kung ano-ano, or maging prone sa hoarding or bumili ng mga kung ano-ano. Para sa future emergency. For pentacles. Ano pa ba? For pentacles. Ano ako maisip. Or all of a sudden biglang maging selfish, self-interest lang ang iisipin sa period na to. Pwede rin ganoon. Or all of a sudden bigla na lang naging controlling, possessive, or overprotective. Ayan, yung Pisces sa taong to or itong taong to sa Pisces. Ganyan. Kasi nga pwede siyang vice versa. Anyways, since iba-iba naman yung naging topic natin at hindi siya nagdiretso, walang clue na possible partner, ganyan. So dahil mabilis lang, dumiretso na tayo dito sa susunod na deck. Ay, hindi pala to yung isa. Ibang information. Bali sa case na to may mga reversed cards tulad nito. Di talaga ako nagbabasa ng reversal dahil masyadong maraming memorization, lalo akong naguguluhan, kaya nag-stick lang ako sa upright. Ang kinaganda dito magagamit natin yung reverse, di ba? Since meron naman siyang kodigo. Saka para makapag-aral-aral na rin. So dito ano ba to? 7 of Pentacles at King of Swords. Hindi natin to gagawing tao. Hindi katulad doon sa kaninang pag may nakita kong suit, ano ba yun? Court card. Pag may nakita kong court card, nagawa kong tao. Dito sa case na to, hindi ko gagawing tao. Yan na talaga siya. Yan. Babase ako dyan. Or depende. Gagawin ko siyang energy. Okay, hindi siya tao. Bakit kaya? Ano nangyari dito? Bakit nag-lead to dito? So, baliktad na. King of Swords, ano to? King of Cups. 7 of Pentacles, kinlarify ng King. King of Cups. Manyari. Seven of Pentacles, kinlarify ng King of Cups.
Well, ang dating kasi sa akin, may iba sa inyo na whether na encounter na nila to or may encounter pa lang. Parang na-disappoint yung iba sa inyo for some reason. Ito, disappointment. Pero mild lang to. Na-disappoint. Pero maganda naman to. So, sabihin na lang nating karelasyon to. Kasi pwede rin itong may kinalaman sa love. Mild dissatisfaction tungkol sa pag-express ng emotion. So sabihin natin hindi na reciprocate yung feelings ng iba sa inyo. Kaya eto, feeling nyo ruthless. Siguro coldness to overall, or emotionally unavailable yung karelasyon. Sabihin natin relationship partner to, regardless kung babae o lalaki. So lalaking tao or babae kung extrovert, parang emotionally unavailable. Yun yung nag-cause ng mild dissatisfaction. So, overall sa akin kasama ko na rin to. Itong tatlo. Parang cold. Cold yung partner or manipulative. So, sabihin natin love issues. Tapos, ang tingin ng iba sa inyo dun sa karelasyon ay eto. Manipulative or ginagaslight sila or may pagka-ruthless. Masakit magsalita. Controlling, or sneaky siguro, or parang minamaliit yung knowledge ng iba sa inyo. Pwede rin ganoon. Sabi yung mukha siyang mild dissatisfaction regarding relationship. Baka maka-experience yung iba sa inyo. Pero kung nangyayari na to, wala pa rin improvement. Pero mild dissatisfaction naman siya. Hindi naman siya literally malaking problema. In a way na hindi kayo makakatulog. Magkukos ng anxiety. Kumbaga na-disappoint lang. Ayun nga, mild dissatisfaction lang. Hindi siya super big deal. Or maaaring maayos din agad. Kaya siya mild lang. Anyways, eto. Gamitin na nga rin natin to. Hindi ko yata nagamit. Eto, sayang naman. Kasi tatabi ko na to Iba na ulit. Ito maganda. May wish na maaring magkatotoo. Yun yung good news. Ito kasi siya wish na maaring magkatotoo through effort. Yun. Ngayon, sabihin natin narating na ng iba sa inyo or nangyayari na to. Narating na yung rock bottom. So, ibig sabihin, nasagad na pasensya or masyado na silang problemado nowadays. Dito papasok tong good news or new opportunity. Ano pa nga ba yan? Well, yan Wala kasi yan sa traditional na
Lenormand. Self-made lang yan. So, hanggang 36 lang. Pero ito 41. Ano nga ba yan? Bukod dun. Healing. Alam ko healing din yan eh. So, wish come true. Healing. Ano pa nga ba? Wala nang maalala. Kasi hindi nga siya hindi siya yung nasa original na 1 to 36. Yun lang naalala ko sa meaning nito 41. Or well. Pero ito, good news to. New opportunity or arrival of something or reconciliation. Pag pinagsama mo na to, healing. Or kung may sakit, di may dadalaw. Ano pa nga ba? O baka may magbigay ng peace offering o may magpadala sa iba sa inyo na pasalubong kung nasa abroad or nasa malayong lugar, may daladalang pasalubong pag-uwi. O baka mensahe. Pwede rin kasing message to So, healing message, reconciliation message, or announcement siguro. Papasok na din yung wedding, engagement, or any form ng celebration. Yun na lang. Wala nang maisip. Pero, sabihin natin loveless. Di darating na yung new love interest dito. Or new found friend na pwedeng help sa iba sa inyo. Para mag-heal. Or ma-divert ang attention from pain. Na lagi nilang makakausap. Pwede rin ganoon. Ngayon, dito naman tayo sa susunod. So, dito sa part na to, babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Same instruction lang babasahin ko na lang, ulitin ko. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay para sa inyo. General advice at prediction na to sa period na to. Ano pa nga ba? Ayun na. Yun lang. So, ulitin ko. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Ito na yung new love kanina. Dun sa ito. Para dun sa single. Na may darating na possible new love interest o new found friend na pwede mag-help or assist sa iba sa inyo. Para mag-recover kung in pain for some reason or malungkot, depressed, ganyan. Pero ito new love, so sabi, a new person has steered your romantic feelings. Sabi, keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. So, para to sa single. Ito. Ito yung engagement ang sinasabi ko. Yun dun din sa pinakita ko ito. Engagement, wedding ka ako. Baka malaki ang chance. 2 beses sinabi. So, basahin ko ulit. Engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. So, dito sa part na to, para naman sa mga in a relationship, may engagement sila. Finally, or matotopic ang engagement sa period na to. Or baka may someone na mabalitaan kayo, i-engage na sa period na to. Ngayon, dito na tayo sa last deck. Basahin ko na lang ulit,
Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Ano to? Don't ignore obvious things. Eto. Need to take more efforts. At ang huli, use your imagination. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.